You must know what you carry. Ano sabi mo kanina? You must know Who God is. ha? Who God is. Who God is. Ngayon, you must know what you carry. Ano ba yan? Ano ba yan? You must know what you carry. Malalim ano? Let's look at the Word of God briefly today in 2 Kings 4:2. The Bible says, Elisha said unto her, What shall I do for thee? Tell me. Una, alamin natin, sino ba si Elisha? Sino yung nagtatanong? What shall I do for thee? Tell me. What hast thou in the house? And she said, Thine handmaid had not anything in the house save a pot of oil, except a pot of oil. May isang babae na iniwan ang kanyang asawa sa utang. Dumating sa punto na nangangailangan siya. At nagtanong siya sa lalaki ng Diyos, si Elisha, anong gagawin ko? Narito ang aking anak, kinukuha para maging alila katulong dahil sa aking mga utang. Anong gagawin ko, lalaki, babae ng Diyos? Anong gagawin ko, pastor? Nagugulat ako sa message ng asawa ko para papastorin ng makamot. Bago siya rin sasalita, may pinararatay sa akin ng Panginoon, suguin mo si Elaine at si sister ko rin sa makamot. Hayaan mo sila doong magpakaligaya. Hindi niya alam yun, dahil bago pa siya tumayo, yun ang aking bunga ng sinasabi ni Beth, na dumating sa punto ng kanyang buhay, wala nang natirang miyembro na siyang tinuturuan. Nasabi ko, habang sinasabi niya, parehas kami ni Beth. Ako ay isang leader na hinahayaan ko. Minsan sabi niya, uy, wala ka ng choir. Wala ba akong choir? Iuupo mo na si ano. Sino bang nag-upo niya? Wala ka ng choir, nauubos na ang choir mo. Nag-isip-isip ako, nasa mga mga choir kung wala na nga palang natira sa akin. Ang mga tagalinis ay mga batang-batang musmos. Hindi niya alam yung dumarating sa akin. Lalo na nang sabihin niya, ang pastor niya si Babes. Parang ibig sabihin, magpapaalam ka na ba kay Pastor Babes? Dahil ang sabi niya kahapon, nagbayad kami sa bangka. Sabi ng driver, 50 pesos na po. Sabi niya, ha? 50 pesos? 40 pesos na. Tumataas ang presyo. Nagulat siya. 50 pesos na pala. Pagtataas pa ng 50 pesos, hindi na siya pupunta dito. Naalala ko, habang sinasabi niya, mayroong isang kapatiran tayo, nagtanong sa Pastor Boy. Sabi niya, Pastor Boy, idalangin mo naman kami. Hindi kami magkaanak. Ginagawa naman po namin ang lahat. Sumusunod po kami. Kung saan po suguin, andun kami. Tulungan mo ako, Pastor Boy. Sabi ng Pastor Boy, wala sa akin ang papamahalan. Ito ang payo may papayo ko sa iyo. Back to your pastor. Back to your pastor. At minsan, bumalik sila dito, ibinalangin, sina Manuel. And a year or 2 years after, sila
ay nagkaroon ng anak. Purihin natin. At ang babaeng ito ay lumapit sa lalaki ng Diyos. May mga panahon na tayo ay kailangan ng payo, tinig ng Diyos. Lalo na panlalalim ng ating mga problema. At sa oras na dumadating kayo sa punto ng ganito, nasusukol kayo, hindi nyo na alam ang gagawin. Ang payo ng mga lalaki at babae ng Panginoon ay back to your pastor. At ang sabi ni Elisha, anong mayroon ka sa iyong tahanan? Anong mayroon ka? And she said, ang iyong katulong ay walang anuman sa bahay, liban sa isang palayok na langis. There are 5 types of houses mentioned in the Bible, but ang sabi niya dito, I will only mention 2. In Genesis chapter 28, verse 17, the Bible says, and he was afraid, and he said, how dreadful is this place? This is none other but the house of God. And this is the gate of heaven. Jacob said, this is the house of God. In Hebrews chapter 3 verse 6, the Bible describes you as the house of God. Sabi mo sa iyong kalapit, you are the house of God. You are the house of God. Nagulat tayo, ha? Ako pala ay tahanan ng Panginoon. Yes, your body is the house of God. Pag pumunta kayo sa inyong tahanan, dapat ang tahanan natin must be a house of God. Now, ibig sabihin, God is reigning in your house. Na ibig sabihin, sa inyong tahanan, dapat ang Panginoon ang naghahari. Ano ba ang ibig sabihin ng house of God? But Christ as a son over His own house, whose house are we? If we hold fast the confidence and rejoicing of the hope firm unto the end. Let me repeat, in 2 Kings chapter 4, verse 2, the Bible says, Elisha said unto her, what shall I do for thee? Si Elisha mismo nagtanong, anong gagawin ko? Anong magagawa ko? Sabi ng pastor, anong magagawa ko? Hindi ako Diyos. Hindi ko kayo kayang bigyan ng anak. Wala akong makitang dahilan bakit hindi kayo magkakaanak. You are following God. You're doing everything for God. Pero ano ang may papayo ko? Ito ang sabi ng pastor ko. Bakit kayong pastor? Minsan kasi mayroon tayong mga hatred, mayroon tayong mga hinanakit. Pag nabanggit natin mga pangalan, hindi na tayo bumabalik, nagtatampo tayo sa ating pastor. Nagkakaroon tayo ng sugat sa kanya na hindi na natin kayang makipagbati pa sa kanila. Hindi na natin kayang magpakumbaba. But that is the advice of Pastor Boy na nang ginawa yun ng ating kapatid nang sila'y dumalaw dito, a year or 2 years after, nagkaroon sila ng anak. Purihin natin ang Panginoon. At sa kaisipan ng lalaki ng Diyos na si Elisha, dahil nagtatanong siya sa Panginoon, ito'y iniwan, asawa ito ng lingkod ng Panginoon. Bakit siya may utang?
masasabi dito? Kaya tinanong siya, anong mayroon ka sa iyong tahanan? Yun yung sinasabi natin, leading of the Holy Spirit. Anong mayroon ka sa iyong tahanan? At ang sagot ng babae ito, wala akong anuman sa aking tahanan. Subalit, ang mayroon ako sa aking bahay ay isang palayok na langis. In other words, the woman said that there is nothing of value in my house. Why did she say that? Because she never knew that what she had answers to her questions and solution to her problem, had direction to her destiny. She never knew. If you go back to Genesis 28, this time in verse 16, you will see that the Bible says, and Jacob awake out of his sleep, and he said, surely the Lord is in this place, and I know it not. The woman didn't know what she had in his house. Lingid sa kaalaman ng babae, lingid sa kanyang kaalaman na ang kanyang tinitirahan, na ang kanyang tahanan ay tahanan ng Diyos, na sa tahanan ng Diyos, nandito ang kasagutan sa kanyang pangangailangan. In this house, narito ang kasagutan sa kanyang pangangailangan. In this church, bumalik-balik ka sa church, in this house, narito ang kasagutan sa iyong pangangailangan. You don't have to go to far places. You don't have to seek any churches. You don't have to go anywhere you want to go. Only in this house has the solution to your problems. Hallelujah! Only in this church, only in this house, there is direction to your destiny. Hallelujah! Kaya ang sabi ni Elisha, go back. Ang sabi ni Pastor Boy, go back. Sabihin mo sa iyong kalapit, go back. Go back. Amen. Ano ang sabi ni Sister Corinne? Palalim-lalimin natin. Baka kayo ay nahihiwagaan. Pag siya'y na-review ni Brother Hiner, takbo siya sa kanyang pastor. Tito Babes. Dahil pastor niya si Tito Babes. Isinusumbong sinasabi niya yung kanyang mga nararamdaman, yung kanyang mga, siyempre, pag iniasay kayo sa mga amo, tatakbuli yan kay Pastor Babes. Pastor Babes! Kinakawawa ako nila. Ayaw na akong mapunta sa mundo. Siyempre, pupunta siya sa kanyang pastor. She will go back to her pastor because ang pastor niya, alam ng pastor niya ang sagot sa kanya pangangailangan. Sabi ni Elena, ay, ako, saan ako pupunta? Ang pastor nahiwalay na. Kanino ako magsasubmit? Kanino ako magtatanong? Hindi pa naman. Hindi pa. Wala pa. Yan yung mga concepts, ideas na dumarating sa inyong pastor na kung ang panahon ay dumating dahil kayong kagkakabayanan, mga hindi kayo sanay sa bangka, may mga panahon na hindi na kayo pasasakayin ng bangka. Ako'y nagtataka, bakit ang L300 ay wala pang pangalan hanggang ngayon?
Yung isang L300 Maranatha Church, bumbong. Yung nasa Makamog, wala pang pangalan hanggang ngayon. Hindi ba kayo nagtataka? Dahil ang mga hinahakot noon tuwing Miyerkules ay mga taga-bayan, isinasakay doon, dinadala sa Makamog. Posible, kaya yun ay para sa Makamog. Dahil sa ngayon, siya ay nakapark sa Makamog. Kaya ang bumbong at Makamog may dalawang church, dalawang L300. Ang subay at kinagatan, suki. Subay at kinagatan. Ay wala naman lugar na suki, di ba? Subay lang at kinagatan. Ibig sabihin, kulang pa kayo ng isa. May utang pa kayo. Ngayon, suki pa lang mismo yan. Pero hindi pwede na hindi kayo bibigyan ng Panginoon ng para sa inyo. Dahil ang Makamot, wala pang tumakayong pastor, mayroon ng L300, mayroon ng sasakyan. Hindi nga namin alam kung anong ipapangalan. So naalala ko na ngayon, siya pala ay para sa Makamot Church. Purihin natin ang Panginoon. Sabihin ni Sister Puring na, I go back to my pastor. Naalaala ko na. Hallelujah. Kaya tamang-tama, narito na si Chris. Nasa ba yung si Chris? Chris, nasaan ba? Nasa labas ba? Crisanto! Asang Crisante? Asang ka? Ito ang mga hindi kilala kung sinong pastor. Dahil pwede sa bumbong, pwede sa kagatan, pwede sa subay, kaya hindi kilala kung sinong pastor. Na pagka kayo'y nagkakaroon ng pangangailangan, kailangan ninyong ikonsulta. Mayaman nyo, 3 pastor nyo kukonsultahin. 3 ang pastor nyo kukonsultahin. May chaos doon. Dahil paano pag ang desisyon ng 3 ay iba-iba. Hindi mo alam kung alin kaya dito, sino kaya kami susundin. Si Brother Hinel kaya, si Brother Philip kaya, o si Brother Jerry kaya. Samantalang kung mayroon kayong isang pastor, definite, ang maririnig ninyong kasagutan, i-confirm lamang ng ilan. Iyon yung kagandahan ng kilala ninyo kung saan kayo tahanan, kinakailangan masumpungan ng Panginoon. Hallelujah! Even though si Pastor Boy ang pinaka-head pastor natin sa Maranatha, ang sasabihin pa rin sa inyo ng Pastor Boy, back to your pastor, go to your pastor. Why? Hindi niya alam ang inyong kalalagayang espiritual. Kung saan kayo nahulog, kinakailangan doon kayo bumangon. Amen? Kung saan kayo nahulog, kinakailangan doon kayo bumangon. Kaya go back to where you are. Go back to where you start. Yun ang sinasabi ni Sister Colette. In other words, yun ang sinasabi niya. Wala siyang makitang anumang bagay na may kabuluhan sa kanyang tahanan. Wala siyang makita sa bahay niya na may value na pwedeng ipagbili para ipambayad sa utang. Walang electric fan, walang refrigerator, wala kahit ano. At ang nakita lang niya ay yung lagayan niya ng langis. Sabi niya, Pastor, mayroon akong isang palyok na langis. Yun lang. At mula doon, tinugon ng Panginoon ang kanyang pangangailangan. At doon narinig natin, manghiram ka ng maraming sisindan. Utos pa rin ng Panginoon. Ikaw pa rin ang gagawa ng pamamaraan. Ikaw pa rin ang hakbang sa pananampalataya.
Ang totoo niya, nang si Sister Lily, pinagpapatayo ng bahay, kami nang aawa, sabi namin. No, kung bibili-bili lang ng 1 million na sasakyan, inuutusan, magpagawa ng bahay, isang kaya yung kukuha. Kaming mga leader, ganon. Paano kaya yun? Paano kaya siya akbang sa pananampalataya? Paano kaya siya magsisimula? Ibagsak daw ang bahay. Paano kaya yun? Parang kami mga awang-awang, naku po, Panginoon po Diyos. Ibagsak daw ang bahay. Kaya kayo pa rin ang hahakbang sa pananampalataya. Pakikilusin niyo pa rin ang Panginoon. Ang Panginoon at ikaw pa rin ang magtatrabaho. Dahil andyan ang kasagutan. Iyong paniniwalaan, iyong lalakaran, gano'n ang pananampalataya. Pag sinabi ng Panginoon, maligo ka doon sa ilog ng Jordan, aba may ketong pinapaligo sa ilog ng Jordan, langis-langis, ay posibleng matetano. Subalit, sa pananampalataya, ginawa ng may ketong, iyon ang lubog, mabaho, ikalawang lubog, mabaho pa rin, 6 na lubog, mabaho pa rin, sa ika-7 lubog, apa nang lumitaw ang may ketong, kutis, baby, ang kanyang balat. Sa pananampalataya, sa pagsunod, sa pastor, sa lalaki at babae ng Diyos, nangyayari yung desire niya, ibinigay ng Panginoon. May lumalapit bulag, hindi makakita. Pinapanood ng maraming tao ang Panginoon kung anong kanyang gagawin. Wala namang ointment, walang dalang langis. Pinapanood ng mga tao, tingnan ko nga anong gagawin ng lalaking nito. Ang dumura, pinagputik ang lupa, ipinahid sa mata, apa, at ang matang bulag ay nakakita. Amen? Amen? Purihin niyo ang Panginoon. Pero hindi ko sasabihin gawin niyo yan, ha? Yan eh, ginawa ng Panginoong Jesus, pero wala naman tayong utos na gawin yan. Baka gawin ninyo, makulong kayo, ha? May mga leading na ginagawa ang Panginoon. May mga utos, may mga sagot, ganun sumagot ang Panginoon. Kung narinig niyo ang utos ng Panginoon, sundin niyo ito. Dahil pag ang Diyos ang nag-utos, ng Sister Oaklet ay utusan sa Batangas ng Panginoon, nakita natin lahat ang pangit-pangit ng church. Alam naman yung gastusan ngayon. Crusade dito, crusade doon. Gawain dito, gawain doon. Gastos dito, gastos doon. 6 million na raw ang nabibiling Bible. Inutusan ng Panginoon, bisitahin mo Batangas. Gawain mo. Wala siyang ginawa kundi sumunod. At ngayon, noong nakaraang Miyerkules, pumaroon ang ating mga kapatid na Jerry at Sister Corinne. Nakita nila ngayon ang church maayos na maayos na maayos sapagkat sila'y inutusan sa pananampalataya, sila'y sumunod. At ngayon, nangyayari, pinaganda ng Panginoon ang church ng Batangas. Maraming mga utos tayong narinig, nakitang-kita natin ang tinig ng bayan ng Panginoon. Yung mga paghakbang sa pananampalataya ng mga sasakyan ngayon, pagtatayo ng church sa Subay, pagtatayo ng church sa Kinagatan, lahat ng mga inihakbang sa pananampalataya, bunga ng tinig na ating naririnig, na ating pinanampalatayanan at ating isinakatuparan. Oil speaks of anointing. Kaya yun yung ating awit. Sweet anointing in the sanctuary. Ang langis ay simbolo ng bahid. Ang mga hari at mga sacerdote ng panahon ngayon sa Old Testament, bago sila tumayo, binabahiran sila ng mga lalaki at babae ng Diyos. Kahit ng mga pastors, bago sumuhin, binabahiran niya ng mga lalaki at babae ng Diyos.
Kahit yung mga pumupunta sa Real Quezon, bago kami umalis, binabahiran, kahit kapastor, binabahiran ng mga ano, pati mga sasakyan binabahiran niya. Dahil ang langis, simbolo ng bahid, anointing ng Panginoon, para hindi tayo sumablay sa ating mga ginagawang propagation. Amen? The most important being in life of a believer is the presence of God. Everybody say, presence of God. Presence of God. Again, presence of God. Presence of God. Kaya may kadelikaduhan, lalo sa church. May kadelikaduhan sa hindi natin pagsunod sa utos ng Diyos. Dahil ang mga lalaki at babae ng Panginoon ay mayroon kayong hindi nakikita na dala-dala nila. Lalo na magsasalita sa pulpito. You do not know what they carry. Na sa hindi natin pagsunod, very good kung ikaw ay nakakasunod. Hindi lang mga pastors and missionary. Bawat isa na sumusunod sa kalooban ng Diyos, mayroon kayong dala-dala. At yun ay yung bahid. Yun yung anointing na binibigay, pinagtitiwala ng Diyos sa inyo. Nang sabihin ng Panginoon, I have given you authority. Inuulit-ulit yun ng Panginoon. Sabihin mo sa iyong kapit, I have given you authority to trample all the snakes and the scorpions. And in no way, you will not be harmed. Sa anumang paraan, hindi kayo masasaktan ng mga yon. You carry that anointing. You carry that authority. You carry that power wherever you go. Ang bahid na yan ay dala-dala ninyo. Ang presensya ngayon ng Diyos ay dala-dala ninyo. Saan man kayo pumaroon. Usually, nag-uutos ang mga pastors, ang mga missionary, na sabihin, pakipuntahan mo yung ating kapatid. Sabihin mo, kailangan ng pastor. At anong mangyayari pag hindi nyo sinunod yung inutosang baby ngayon? Ang sabi dito, a member of Word of Life many years ago, they brought news from his village that the Juju priest, hindi ko alam yung salitang Juju, sent someone and said he should come home. If he doesn't come home in 7 days, something bad will happen. This gentleman was just a member of the church. He was not in any leadership position. He was just a member. He sent the person who came from the high priest. He said, go and tell him that if he doesn't come home in 7 days, something will happen to him. May isang kapatiran inutusan ng priest, ng pastor, pakitawag mo sabihin mo umuwi, bumalik sa tahanan, sa loob ng 7 araw. Ibig sabihin naglayas yun. Ibig sabihin umalis yun. Kaya pinababalik. Sabihin mo, pag hindi siya bumalik sa loob ng 7 araw, something bad will happen.
At dahil siguro miyembro lang yun, hindi siya pinakinggan. Do you know what you have in your house? They want to tell him, he got angry. Galit. He said that this man is playing with me. Akala, naglalaro lang. Akala, binaliwala sa madaling salita. In 7 days, sa ikapitong araw, his first son died. Malipas ang ikapitong araw, ang kanyang panganay na anak ay namatay. He ran to worry. He came to his brother's house and knelt down and he said, I'm sorry, I didn't know, I didn't know, I didn't know, I didn't know. You must know. Sabihin mo sa iyong kalapit, you must know. You must know Before it's too late. before it's too late. Ano ibig sabihin ng I didn't know? Hindi ko alam ang tinig ng Diyos. Hindi ko alam ang kalooban ng Diyos. Hindi ko alam ang naisin ng Diyos. Na sinasabi ng Panginoon sa church ngayon, you must know. You must know. Sabihin mo sa inyong kalapit, you must know. You must know. You must know the will of the Lord. Kaya yung mga inuutusan, mga pastors, mga missionaries, nagagalit sila. Kaya si Sister Oakland kung Friday, sinabi yan, kayo, Jeremiah, kapag kayo'y sinasabihan, Diyos ko, kami ba't may nasa ano naman, ako ay nasa saan ba ako naroon asawa ko? 2 linggo kami ngayon masarap buhay. Nung una, Red Hotel, kalapit ng Sogo. Itong linggong ito, alam niyo kung nasaan kami? Erwin, Aksaya Hotel. AXIAA. Nung tawagin ng mga vlog doon, sabi, nasaan ba tayo? Sabi ko, ma'am, nasa Aksaya Hotel po tayo. Ay, oo, Aksaya Hotel. Dahil libo-libo ang ginagastos doon, kami tinuturuan, ay na tumanggap ang utak namin, kami tinuturo, dahil kami ay 56 years old na. Si Erwin, bata-bata pa yan eh. Pero kami nasa Aksaya Hotel. Na nung kami tinatanong, paparoon ba kayo sa Batangas? Medyo natatakot kami ni Bibit. Kayo na lamang. Eh siyempre, pag nautusan ng Sister Oakland, lumabas ka dyan sa Aksaya Hotel. Wala kami magagawa, kundi pumarunong sa lugar ng Batangas. Dahil kinakailangan alam mo ang tinig ng iyong pastor. Alam mo ang tinig ng iyong Diyos. Purihin natin. Kaya yun ang kagandahan ng nagsasubmit. At pag kayo'y nagsasubmit, pag sinabi sa inyong stop, you must stop. Dahil pag kayo ay papatuloy, may kaunting chaos. Salamat sa ating Diyos ay napakabuti. Pero, huwag ninyong sanayin ang inyong mga sarili na hindi nakikinig sa tinig ng Diyos. Huwag ninyong sanayin ang inyong mga sarili na laging lumalaban sa kalooban ng Diyos para tayo walang pagsisihan. Amen. Kahit mga pa-swimming lang yan, pag sinabi sa inyong stop, stop. Dahil pag hindi kayo susunod, ayaw natin lahat na tayo ay umiiyak katulad ng lalaking ito na wala siyang magawa kundi umiyak at magsabi, sorry, hindi ko kasi alam,
namatay tuloy ang aking anak na panganay. Salamat, ang ating Diyos ay napakabuti. Pag sinabi niya sa kanya, Lord, sorry, patawarin mo ako. Pagalingin mo ang aking anak, Panginoon, patuloy ko akong pagpalain. Hindi na po ako uulit. Aba, kapag kaya sinabi niyo hindi na kayo uulit, huwag na kayong uulit. Amen. O sabihin mo sa iyong kalapit, muli. O yung si Teresa, sabihin mo, alamin mo na. Sabi, you must know. Apa, ayaw lahat kayo. You must know. Yung mga kalapit ninyo. Oh, kausapin mo, you must know. You must know. Sinasabi ba, kinakausap ba? You must know. You must know. Magsalita ka, kausapin mo si Diego. Sabi mo, you must know. You must know. The word of the Lord. At matapos mong marinig at tinig ng iyong Panginoong Diyos, wala kang gagawin kundi magpakumbaba, sundin ang hari ng mga hari, sundin ang Panginoon ng mga Panginoon, at patuloy mong gawin ang kanyang kalooban. Hallelujah! Praise God! At tayo natin tumayo.